Mga sports, grabe, ang dami na namang big changes ngayon sa ating national team na Gilas Pilipinas. May new players para sa SEA Games. Si JB or mas kilala nating Justin Brownlee officially banned na talaga sa Thailand SEA Games. Anong nangyari? Takot ba sila kay JB? At si Kai Sotto trending na naman dahil mas malaki na siya kay Junmar Fajardo at easy dunk mode na po siya sa practice. Plus, Robert Bolick balik na sa Gilas. Kaya ito na ang kompletong update sa Gilas SEA Games lineup. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports, unang malaking balita, Justin Brownlee hindi makakalaro sa Thailand SEA Games. Alam ko, pinag-usapan natin to sa last video pero ngayon, konting recap sa ating topic today. Yes po, confirm na dahil sa panibagong policy ng Thailand SEA Games Organizing Committee na lahat ng naturalized player banned na po daw sa men's basketball. Ibig sabihin kahit gaano pa kalakas si Brownlee, out na po siya. At dahil dito, magpa-fast break ang Gilas sa adjustment, walang naturalized players, mas kailangan ang bagong sistema at bagong rotation. Mga sports, dahil wala na si Brownlee, may new faces na papasok sa SEA Games roster. Ayon sa source sa loob ng Gilas camp, ito na ang current direction. Si Robert Bolick balik Gilas dahil napaka-score nito na player na ito, playmaker at stabilizer. At kukuha pa sila ng isang malaki para tumulong sa front court. At sumunod isang athletic wing para punan ang role ni Brownlee. So mga ka-sports, expected na magiging more guard heavy ang lineup dahil wala ng naturalized scorer na pwedeng sandalan. So ngayon sa ibang balita natin kay Sotto, mas malaki na daw kay Junmar. Ito na ang pinakamalaking usap-usapan ngayon sa social media. Dahil mga ka-sports, sa latest Gilas workout, Kai Sotto looks huge. May footage na nagpapakitang mas malaki na siya kaysa kay Junmar Fajardo sa side-by-side frame. Mas malapad ang kanyang katawan at pinaka nakakagulat, easy dunk mode na si Kai. Walang effort, halos hindi tumatalon, parang pang NBA big man ang galaw. Sabi pa ng coaching staff, Kai is the biggest factor kung bakit delikado ang Gilas sa SEA Games. Ang katawan ni Kai ngayon mas matured, mas solid at mas handang mag-dominate. Since wala si Brownlee, si Kai Sotto ang magiging main anchor ng Gilas. Siya ang magiging rim protector, siya ang magiging inside finisher, siya rin ang magiging defensive wall sa ilalim at ngayon mas mobile at mas mabilis po siya. Kung ganito ang performance ni Kai kada practice, delikado ang Thailand at Vietnam ngayong SEA Games. So sa ibang balita natin mga ka-sports, good news, Robert Babs Bolick balik Gilas para sa SEA Games. Napaka-perfect ng timing niya mga ka-sports dahil kailangan ng Gilas ng scoring guard, kailangan ng veteran na may leadership, kailangan ng closer pag tight game. Kasi nga mga ka-sports, Bolick can control tempo, he can also score in clutch moments, he can also create for big men, and also he can give stability na nawala dahil banned kay Brownlee. Kung tutusin, malaking blessing si Bolick sa sitwasyon ngayon. Based sa movement ng Gilas, ito ang mga possible composition nila. Sa guard, si Robert Bolick, Lebron Lopez, Kobe Paras at Trey Parks Jr. Sa bigs natin, Kai Sotto, Benny Boatwright, kay Manny Laddy, QMB. Sa wings naman, si Renz Abando at Jordan Heading. Pero take note mga ka-sports ha, pwede pang magbago depende sa rules ng Thailand at availability ng mga players. So may mga changes mga ka-sports, abangan po natin sa mga susunod pang mga video. So mga ka-sports, what does this mean for Gilas? Kung wala po si Brownlee, mas Filipino identity po ang nilaro. Mas mabilis po ang Gilas, mas realan sa ball movement, mas dependent kay Kai sa ilalim at mas balance ang scoring. At most importantly, mas hungry ang Gilas to prove na kaya nilang manalo kahit walang naturalized player. So ngayon mga ka-sports, ano po sa tingin ninyo? Mas lumakas ba ang Gilas kahit wala si JB? At si Kai Sotto lang, sapat ba ang improvement niya para dominahin ang SEA Games? Comment nyo po sa ibaba at kung gusto nyo pa ng daily Gilas updates, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat Pilipinas, laban Gilas, puso. So ingat po kayo.